In Exodus chapter 31, verse 1 up to 5, this is something different from what you hear every Sunday. This is about a person that God anointed. This is something about the person that is not a priest. He is not a preacher. He is just an ordinary person. But God fills him with the Spirit. In Exodus chapter 31, verse 1 says, "And the Lord spake unto Moses, saying, See, I have called by name Bezalel, the son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah." This is something that I am so excited. The person is just an ordinary. But the Bible says in verse 3, "And I have filled him with the Spirit of God, in wisdom and in understanding and in knowledge and in all manner of workmanship, to devise cunning works, to work in gold and in silver and in brass and in cutting of stones, to set them, and in carving of timber, to work in all manner of workmanship." Hindi po siya kilalang tao. Hindi po siya propeta. Hindi rin po siya gumagawa ng mga miracles. Hindi rin po siya preacher. Hindi rin po siya priest. But the Bible telling us today that there is a God who knows what you can do. And God is giving empowerment to the people with a specific skills or knowledge about everything. The name is Bezalel. Hindi kilala. But in verse 3, the one that I love most is when the Bible says, when God said, "I have filled him with the Spirit of God." Mga kapatid, what happened when God fills you with His Spirit? Ano man ang ating kalagayan, I don't know mga kapatid, kung anong inyong kaabalahan, anong inyong mga pagsubok, ang mga burden ninyo. But one thing that I know, there is something that you cannot explain when the Spirit of God fills you, empowers you, anoints you, souls you, empower you. When God fills you with His Spirit. And I want to discuss this, mga kapatid. I want to tell you about Bezalel. May kakaiba sa kanya, mga kapatid. And I want you to listen today. Because there might be Bezalel here, mga kapatid. May mga Bezalel dito, mga kapatid. May mga katulad niya dito, mga kapatid. And I want you to listen today. Can you please bow your heads? Lord Jesus, we acknowledge your power and your presence. I am standing, hallelujah, before you, Lord. And allow me to preach with boldness. And allow me, Lord God Jesus, to explain. And let your Spirit move, not only, Lord God, to your preacher, but every listener and every hearts in this congregation. I pray, let your Spirit move. Fill every hearts, fill every soul. In the name of Jesus Christ, I pray.
Clap your hands to Jesus. Come on. Yung para bang nag-expect ka na ikaw ay pupuspusin ng Espiritu Santo. Come on. The kind of excitement, yung kakaibang excitement na ikaw ay mapupuspos ng banal na Espiritu Santo. Hallelujah! Let the Spirit of God move in the church. Let the power of God fills you today. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of the Lord Jesus. Come on. I want to see your hands clapping to the Lord. I want to hear your shout to God. Come on. Come on. In the name of Jesus. Ipalakpak mo yung kamay. Sumamba ka sa Diyos. Sumigaw ka sa Panginoon. In the name of Jesus. Hallelujah! Amen. You may be seated. Hallelujah. I cannot explain, mga kapatid, but there is something that I want to tell you. That when the Spirit of God infills the person, hallelujah, the person itself cannot explain. Kung nandito ka sa loob ng simbahan and you are just excited of the program, titining din yan. Mawawala din yan excitement when it about program. But if you are here in the church and you are excited of what God will do to you, mga kapatid, if you are thinking of that God is doing something behind the scene, mga kapatid, sa buhay mo, and you are excited to know about it, then there is something that you cannot explain na nangyayari sa iyo. Every word, every message, every point, you are telling yourself, the Lord will bless me. The Lord is talking to me. Kapag tayo ay napupuspos ng Espiritu Santo, mga kapatid, ang Panginoon, higit sa kanyang pagkatuwa, mga kapatid, tayo bilang mga anak niya, ay binibigyan niya ng assurance na ang tinanggap natin sa Panginoon, na galing sa Kanya, na kung saan ito'y kaligtasan, ay hindi natin pinalalagpas. Some of you are not yet, who do not yet receive the Holy Spirit, I challenge you today. Today is Pentecost Sunday. This belief is not just in the history. Kapag ang Diyos ay nag-i-empower ng tao, God's empowerment is not only for preaching the gospel, for prophecies, for miracles, or any public ministry. Akala kasi natin, pag sinabing God empowered you, then meron ka na kagad public ministry. Kung hindi ka magpastor, ikaw ay maging teacher. Kung hindi ka teacher, ikaw ay prophet. Ikaw ay evangelist. Akala natin ganun lang, mga kapatid, ang empowerment ng Panginoon. But as you can see in Exodus chapter 31, pinakita sa atin ng Diyos that God filled the man whose ministry is behind the public and behind the pulpit. Ini-empower niya. Pinuspos niya. Sinangkapan niya ng kapangyarihan ang isang tao na ang ministeryo niya ay hindi sa publiko o hindi mismo sa altar. Ang immediate context ng Exodus chapter 31, mga kapatid, kalalabas lamang po ng mga Israelita doon sa Egypt. At sila'y naglalakbay papunta doon sa land of promise ng Panginoon. Pero wala na sila sa pagkaalipin ng mga ng Ehipsyo. Pero hindi pa sila nakakabuo ng worship nation o worshiping nation. Ang iba sa kanila may doubt pa. Alam niyo naman, ang paglabas sila doon, mga kapatid, maraming murmurers, maraming reklamador. Lahat ng reklamador magsabi ng amen. Salamat, walang nagre-reklamo.
Sinungaling daw. Ang totoo yan, mga kapatid, nag-uumpisa pa lamang sila na makilala ang kadakilaan at kapangyarihan ng Panginoon. But everybody is excited of what is happening, mga kapatid. Masaya sila, parang tayo, mga kapatid, pag nagkakatipon, masaya sila, mga kapatid. But in the middle of them, mayroong gusto mangyari ang Diyos. Gusto ng Diyos na mabuo ang isang bansa na sumasamba sa Kanya. That's why, nung panahon ni Bezalel, mga kapatid, itong Exodus chapter 31, ito yung panahon na kung saan si Moses ay binibigyan ng Diyos ng instruction tungkol sa tabernakulo, tungkol sa mga susuotin, sa garments, tungkol sa mga furniture sa loob ng tabernakulo, tungkol sa altar, tungkol sa arka, mga kapatid, at tungkol sa mga ibang gamit sa loob ng tabernakulo. But this instruction goes to Moses. Siyempre, tanong, marunong ba si Moses doon? Karpintero ba si Moses? Marunong ba siya maglilok, mga kapatid? Marunong ba siyang gumawa ng mga furnitures? Maaring hindi ang kasagutan. And there you go, one man is being anointed by God. And the name is Bezalel. Hindi siya, mga kapatid, prominenteng tao. Pero sinabi ng binasa nating Biblia, mga kapatid, pinili niya, tinawag niya by the name. The Bible says in verse 2, I have called by name Bezalel. Mga kapatid, ang pagkatawag ng Diyos sa isang tao ay hindi aksidente. Kung ikaw man ngayon ay nandito, hindi ka aksidenteng tinawag ng Diyos. Your name, just like Bezalel, was called by God specifically. You are called by God specifically. Tinawag ka ng Diyos, hindi nagkataon. Hindi ka sinitsitaan, hindi ka nadamay dahil barkada mo nagsisimba. Hindi ka nadamay dahil nanay mo, tatay mo ay Christian. No! Specific ang pagkakatawag ng Panginoon. And every one of us is here because of God's calling. Amen po ba? Amen. And the Bible says that Bezalel is not a prophet. He is not a priest. He is not a teacher, but he was filled with the Spirit of God. Ulitin ko, mga kapatid, wala siyang ministry na pampubliko. Wala siyang ministry sa altar. Pero pinuspos siya ng Espiritu ng Diyos. Ang kanyang pangalan, mga kapatid, kung susuriin niyo, mga kapatid, sa Hebreo, ang ibig sabihin ay in the shadow or protection of God. Wow, ibang klaseng pangalan, Bezalel, protection of God. Ito'y nagko-coincide doon sa kanyang ministry, sa kanyang trabaho. Gumagawa siya ng mga altar, gumagawa siya ng mga furniture, maging yung sinusuot ng priest, siya po ang nagdidisenyo. Well, hindi po ordinaryo yung ginagawa niya. Hindi siya ordinaryong karpintero. Hindi siya ordinaryong skilled worker. Lahat ng kanyang ginagawa ay may sacredness. Lahat ng kanyang ginagawa ay mayroong basbas ng Diyos. Protection of God. Everybody say amen. Kaya nung pinag-aaralan ko siya, sabi ko, ang saya naman ng buhay nito. He was anointed by God. And the Bible says that ang kanyang lolo ay si Hur. Si Hur ay isa sa mga tao na umalalay sa kamay ni Moses nung natatalo ng mga Israelita, mga kapatid. Inangat, mga kapatid, ni Aaron at ni Hur ang kamay ni Moses, at habang nakataas ang kamay ni Moses, nananalo ang mga Israelita sa labanan, mga kapatid. At isa sa mga tumutukod doon ay si Hur. At apo niya, si Bezalel. You see? Wow. Konektado, pastor. Opo. Konektado po. Kung papansinin ninyo sa pamilya natin, that's why I always give emphasis on this. Kayo mga magulang, tayong mga magulang,
pundasyon ay ating umpisahan. Maaring wala na tayo 30 years, 40 years after, mga kapatid. Or 50, o let's say 100 na lang. Para sagad na. Sige. After 100 years mo dito, wala ka na. Pero sinong susunod sa'yo bilang mananampalataya? So ngayon pa lamang, ang pundasyon, itayo mo na. Upang mga susunod na henerasyon ng iyong lahi ay naglilingkod sa Panginoon. Tingnan niyo mga kapatid, ang apo niya. Ang apo ni Hur na si Bezalel ay naglilingkod sa Diyos. Hindi siya nangangaral. Hindi siya kasama ni Moses, mga kapatid. Pero ang trabaho niya ay specific kung ano yung gusto ng Panginoon. And he was also anointed. Yung anointing na binigay ng Panginoon kay Moses ay parehas din na anointing na binigay niya kay Bezalel, mga kapatid. It doesn't matter kung nangangaral ka o hindi. It doesn't matter kung hindi nakikita ng tao yung ginagawa mo sa church. Yung mga sacrifice, walang pakialam ang Panginoon dyan. Sa Panginoon, walang posisyon. Sa Panginoon, ang lahat, mga kapatid, ay kanyang kalooban. May kanya-kanya tayong dapat gampanan sa loob ng kaharian ng Diyos. Everybody say amen. Amen. Pero yung kanyang usefulness, it's not because of his family background. Dahil apo mo si Bezalel, Hur, tatawagin ko rin siya. Hindi ganon. The usefulness of Bezalel it's not because of the family background. The Bible says, God said, I have filled him with the Spirit of God. No influence coming from the family background. Amen. Hindi ko mo, mga kapatid, malakas si Hur sa Panginoon o kay Moses, mga kapatid, tatawagin na. No. Ang Diyos ang nagdesisyon. I have filled him with the Spirit of God. So mga kapatid, ibig sabihin, ang calling galing sa Diyos, hindi galing sa tao. Ang qualification galing sa langit, hindi galing sa gawa ng tao. Hindi ko mo magaling ka. Hindi ko mo marunong ka. Matik na yun. Hindi, mga kapatid, ganun. Sa Panginoon, ang validation lahat ay nasa Diyos. Ang confirmation ay nasa Panginoon, wala sa tao. Kaya tayo nang gagawin natin, we just need to lay the foundation. Ngayon pa lamang, mga magulang, ipakita mo sa iyong mga anak na ang paglilingkod sa Diyos ay priority. Priority. Lalaki sila, mga kapatid, na nakikita naglilingkod ng kanilang mga magulang, susunod sila. Ngayon, ang pagtawag, mga kapatid, ay nasa Diyos, wala sa tao. Hindi mo pwedeng itulak yan sila, mga kapatid. We just need to pray, Lord, gamitin mo ang anak ko. Panginoon, tawagin mo rin siya. But again, let us give it to God. Nasa langit ang confirmation. Nasa Panginoon, mga kapatid, ang validation and qualification and everything. That's why Bezalel is filled with the Spirit of God. Ang nagdesisyon kasi, ang maganda nga biniginawa ng Panginoon kay Bezalel, mga kapatid, ibang klaseng anointing, mga kapatid. Pansinin nyo, ang unang binigay ng Panginoon sa kanya is filled with the Spirit of God in wisdom. Binigyan siya ng Diyos nung in-empower, nung inanoint ng Panginoon itong si Bezalel, inanoint niya na may wisdom. Bakit, Pastor, wisdom? Because wisdom is not just knowing what to do, but knowing how to apply what you know. Maraming tao na nakakaalam, matalino. But how to apply it right, magkaiba po yan. Wisdom po ang kailangan natin doon. Kaya maraming tao, mga galing, mga kapatid. Pero imagine niyo, ay simple lang naman trabaho ni Bezalel eh. Construction boy lang pala siya eh. Hindi lang siya ordinaryong construction worker. Hindi lang ordinaryong construction project ang gawa, mga kapatid, o inassign ng Diyos kay Bezalel. Kailangan ni Bezalel ng wisdom. Alam ng Diyos, mga kapatid. Kaya binigyan ng Diyos si Bezalel ng wisdom. Bakit, Pastor? Kasi may mga tao na puno ng talent, wala namang wisdom,
Imbis na makatulong, nadadamage pa ang gawain. Kaya hindi tayo pwedeng sa talent lang nakatingin. Uy, magaling kumanta yan. Bakit hindi mo siya pakantahin, pastor? Pastor, magaling yan tumugtog. Ba't hindi mo siya patugtugin, pastor? Pastor, gifted yan. Ba't hindi mo siya gamitin sa church? Again, this is not my church. I am called as a pastor of the church, but I am not the one who decides everything in the church. Kung naniniwala pa kayo, mga kapatid, na ang simbahan ay pinangungunahan ng Panginoon, ito yun, simbahan na ito, mga kapatid. Anytime God can strike me dead if He wants. I'm not the boss here. Hindi ako ang boss dito, hindi ako ang Diyos dito, mga kapatid. I am the servant of God just like you. Servant lang tayo ng Panginoon. Pero if I am looking into the gift of people para magamit siya, may gift nga, wala namang humility. Imbis na mga unity ang mangyari, division na nangyayari. So I don't care if the person has no gift o giftings, mga kapatid, pero may humility. Kapag ang tao mapagpakumbaba, mabilis lang sa Diyos kasangkapanin yan. Mabilis lang sa Diyos magbigay ng talent sa Kanya. Kaya kahit skillful ang tao, kung wala naman itong spiritual sensitivity, ang ginagawa sa ministry ay hindi na ministry. Ang ginagawa sa simbahan, performance na. Mga kapatid, hindi tayo nagpunta dito para sa performance ng mga music members, mga kapatid. Hindi rin tayo nagpunta dito para sa performance ng pastor sa kanyang pangangaral. Nagpunta tayo dito dahil sa presensya ng Diyos. Kung meron man tayong dapat tingalain, kung meron man tayong dapat tingnan, walang iba kundi ang ating Panginoon. Hindi ang mga performers dito, mga kapatid. Hindi yung ministry lamang. Gawin natin dahil sa Diyos ang ministry. It's not because of us. Babalik ako sa church na yun kasi magagaling yung mga musikero nila. Lalo yung pangalang Mark. Naku, magaling yun. Si Mark, tahimik yan. Pero itong Mark dito, baligtad. Maingay yan. So what we need in the church is not performers. What we need in the church is the presence of God. Kasi kahit hindi gaanong marunong yung tumutugtog o yung umaawit o yung usher o yung nangangaral o yung Sunday school teacher, alam niyo, mga kapatid, kamay banal na Espiritu Santo yan, mga kapatid. Ang mga bagay-bagay ay nangyayari sa ayon sa kagustuhan ng Panginoon, sapagkat sa kapangyarihan ng Diyos tayo umaasa. Hindi sa galing ng tao. Hindi sa performance, mga kapatid. Kasi kung performance ang titignan, talo tayo. Naku, maraming magagaling. Paano na lang tayo? Kung performance ng maraming mas gwapo, ilan na lang kami, mga kapatid. Joke lang. What we need in the church is the fear of the Lord. Because the beginning of wisdom is the fear of the Lord. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. So when you go to church and you have your ministry with you, think of fearing the Lord. Ginagawa ko to dahil sa Panginoon. Pag may pumupuri sa ginagawa mo, sabihin mo, hindi puro sa akin, hindi para sa akin ang kapurihan. Kapatid, doon yung ibigay ang kapurihan sa Panginoon. Ginagamit lamang po ako. Amen po ba? What's the difference of one thing that you find or found doon sa basurahan? Naglalakad ka isang araw, nakakita ka ng isang kutsara at tinidor na nandun sa basurahan. Pinulot mo, nilinis mong maigi, pinakintab mo, pinabango mo, hanggang sa makita mo na yung sarili mo doon sa kutsara at tinidor, napakalinis, at nilagay mo ito doon sa pagkainan ng hari. Ginamit ng hari. Paboritong gamitin ngayon ng hari. Hindi alam ng hari kung saan galing yon. Pero
We are just like those spoon and fork, mga kapatid. Pinulot lang tayo ng Panginoon. Nilinis lang tayo, pinaganda tayo, mga kapatid. At ngayon ginagamit tayo sa kaharian ng Diyos. Hindi para sa iyo ang kapurihan. Ang kapurihan ay para dun sa gumagamit sa atin. Walang iba kundi ang ating hari, mga kapatid. Ang kapurihan ay para sa Panginoon, hindi para sa iyo. Huwag mong aangkinin ang kapurihan. Huwag mong kukunin ang biyaya. O ang biyaya ng Diyos na binigay sa iyo ay para mabigyan ng kapurihan ng Diyos. Hindi para sa iyo. Hindi para sa iyo kagalingan, kundi para sa kapurihan ng Diyos. I could imagine people, mga kapatid, ang gagaling kumanta, ang gagaling magturo, pero hindi mo nakikita ang humility sa kanila. Hindi mo nakikita ang spiritual sensitivity sa kanila. Talented sila, mga kapatid. Talent can make you capable. But only the Spirit can make you consecrate. Kahit napakagaling mo, kung hindi ka banal, walang kwenta. Sa Diyos, mga kapatid, ang kabanalan ng prioridad, hindi ang kagalingan. Kahit magaling ka, kung hindi ka naman banal, you are nothing. Kaya nga si Bezalel, binigyan ng Diyos ng wisdom. Maraming pwedeng gumawa doon ng arka. Maraming pwedeng gumawa doon ng mga furniture sa loob ng tabernacle. Pero bakit may specific na tinawag ang Diyos? Hindi sa ordinaryong manggagawa. Siya'y extraordinaryong manggagawa sapagkat ang kanyang ginagawa, it is directly connected to the worship sa Panginoon. Naku, kanyo po ibig sabihin, ay, singer lang ako sa simbahan eh. Asa mo gusto maging singer? Aber? Sige nga. Saan mo gusto maging singer? Sa kabaret? Tawag ng tanghalan? Hindi po, di ba? Sabihin mong, usher lang ako sa simbahan. Saan mo gusto maging usher? Doon ka sa, Okada. Gusto mo maging usher sa Okada? Yung mga nagsusugal, ina-usher mo? Taga-ayos lang ako ng upuan sa simbahan. Saan mo ito gusto taga-ayos? Sige. I'm just trying to make a point, mga kapatid, na yung ginagawa mo, magamat maliit sa paningin mo, tinawag ka ng Diyos dyan para gawin mo yan. Inanoint ka, hindi lang yung preacher ang ina-anoint ng Diyos. Pati yung mga bawat manggagawa sa loob ng tabernakulo o ng simbahan ng Diyos ay pinupuspos ng Diyos ng Espiritu niya para sa certain task or ministry. Everybody say amen. Kasi Bezalel, mga kapatid, bukod sa wisdom, pati yung understanding binigay na ng Diyos sa kanya. Aba, mga kapatid, ibang klase yon. Pag sinabing understanding, discernment po yun. May mga tao kasi hindi nakaka-discern. Perception, ika nga, or abilidad na maintindihan mo yung kahulugan sa kabila ng yung ginagawa. Understanding ang tawag doon. May ginagawa ka isang bagay, may mga taong gano'n, may ginagawa para sa Panginoon, reklamo ng reklamo. May mga tao naman nagawa na ng gawa kahit masama sa loob niya, pero tinatanggal niya yung sama ng loob. Sinasabi niya, para sa Diyos itong ginagawa ko eh. Para sa Diyos itong ginagawa ko eh. Kung may nagpumupo naman sa akin, para sa Diyos naman yung ginagawa ko eh. Kahit may umaaway na sa iyo, may nagpe-persecute sa iyo, kahit may nagkukulang na sa iyo, pero ginagawa mo para sa Panginoon. Yun ang espiritu ng pangunawa. Binigay din ng Panginoon kay Bezalel yun. Bakit? Kasi kailangan niyang maintindihan yung kanyang ginagawa. Na yung kanyang ark na ginawa, ano ba itsura ng ark? Di ba it's just a box? Di ba? Kahon lang yun eh. O sinong marunong gumawa ng kahon? Aba, kahit di ka nag-aral ng carpentry eh, kaya mong gumawa ng kahon. Pako mo dito, pako mo doon, sahigan mo, o kahon na. Kaya ng sino man yun. Pero mga kapatid, binigyan ng pangunawa. Spirit of God in understanding, mga kapatid. Binigyan ng pangunawa si Bezalel kasi yung kanyang arkong ginawa ay hindi lang just a box. Yung altar na kanyang ginawa ay hindi lang basta equipment, mga kapatid. O yung priestly garment na kanyang tinahi o dinisenyo ay hindi lang ordinaryong damit. Anong meron doon?
pangunawa na yung kanyang ginawang bagay ay sagrado sa harap ng Diyos. Pag ang isang bagay na ginagawa mo ay iniisip mong sagrado, binibigyan mo ng halaga. Ulitin ko. Pag ang isang bagay ay tinrato mo na sagrado, worship mo na sa Panginoon yun. O gitara. Bakit? Simbahan lang ba may gitara? Ha? Simbahan lang ba may gitara? Sa inuman may gitara din eh. Diba? Sa konserto may gitara din. Sa bahay may gitara din. Pero yung gitarang binili natin, mga kapatid, ginawa nating sagrado. Kaya ito may nanghihiram. Hindi ko pinahihiram. Bakit? Sagrado po yan. Pastor, birthday ng pamangkin ko, nandiyan yung mga tsuhin ko magagaling manugtog. Gusto sana baka makahiram kami ng acoustic, Pastor. Hindi pwede. Bumili kayo kung gusto nyo. Mag-ambag na lang din ako para bumili kayo. Pero wag nyong gagamitin yung bagay na sagrado sa harap ng Panginoon. That's understanding. Naku, yung ibig sabihin, unawa yun. Hindi, Pastor, gamit lang naman. Ano ba meron dyan? Gamit. Ang damot-damot mo talaga. Pero nga lang upuan, Pastor. May videoke kami doon sa bahay. Birthday nung pamangkin ko eh. Pahiram naman ng upuan. Brad, di pwede. Damot mo naman. Madamot ang tingin niya dahil hindi niya nauunawaan. Amen. Ano ba naman? Pwede ka mo markila dyan ah. Bigyan pa kita pang arkila. Huwag mo lang isipin na nagdadamot sa iyo dahil ang bagay na nilaan para sa kabanalan ay hindi pwedeng gamitin doon sa kamunduhan. Nakukuha niyo pa ibig sabihin, mga kapatid? Kaya sa loob ng simbahan, pa nandito tayo sa loob ng simbahan, treat the house of God holy naman. Hindi, minsan may mga holy chismisan din eh. Dito pa holy chismisan. Kapag alam mo yung purpose ng ginagawa mo o ng isang assignment mo, kapatid, you will treat them with reverence. Huwag yung gawing casual, mga kapatid. Huwag kayong mag-serve sa Lord ng casual. Halimbawa, pupunta ka sa simbahan. Parang wala lang. Nakasandal ka lang dyan, nanonood ka lang. Parang hindi ka participative, mga kapatid. Wala ring sense of worship sa isip mo. Unang-una sasabihin ko, mga kapatid, yung taong yan, casual lang ang trato nila. Casual. Pero alam nyo kayo, magpunta kayo sa mga halimbawa, sa pagpupulong, meeting ng mga, sa kasalan, tinan nyo. Punta kayo sa kasalan. Alam ko yung pagkain yung pinunta nyo iba dun eh, pero punta kayo sa kasalan. Anong suot nyo? Aba, mas maganda ka pa sa kinasal. Antindi mo. Kulang na lang sa'yo, belo. At mahabang guyurin mong gano'n. No? Ano ka? Abay ka lang ah. Hindi ka nga abay eh. Bisita ka nga lang eh. Imbitahan ka para kumain eh. Pero yung suot mo, mas maganda ka pa sa groom, mas gwapo ka pa sa groom, mas maganda ka pa sa bride. Bakit? Kasi alam mo yung okasyon ay importante. Kaya ang suot mo talagang pinlansya mo. Pati buhok mo, pinlansya mo eh. Diba? Pati yung busangot na mukha. Presentable. Ganun yung itrato yung kasalan. Simbahan. Tsinelas lang tayo. Tsaka mainit ang panahon ngayon. Okay na itong ganito. Diba? Hindi ka na nga lang nagsuklay eh. Hindi ka na nag-toothbrush. Casual eh. Huwag niyo itrato ang simbahan na ganun. Alam mo yung Panginoon, Diyos din naman mapanibughuin. Siloso rin ang Diyos. Amen. Nung JS prom yun, mga kabataan, kung todo suot nyo, di ba? Halos masakal ka nung nag-necktie ka. Kasi gusto mo talagang JS prom di ba? Junior and senior, talagang, pero sa simbahan, naka-t-shirt, law-law yung kanyang, nakabukas yung dibdib, buti sana kung mayroong balbon. Buni yun nandun eh. Sorry. Live pala tayo. Sorry po, erase. Oh. May libag pa. May kwentas ba? Huwag naman ganon. Kapag nauunawaan mo
Ang purpose ng iyong assignment o ng iyong ginagawa, tinatrato mo ito na mayroong paggalang. Katulad niyan, ang isang usher natin ay hindi lang tagabukas ng pinto, tagakamay yan dyan. Kung naiintindihan ng usher yung ginagawa niya na bawat kamay niya ay pagpapakita at pagpapahayag ng kabutihan ng Diyos. Di, proud ka maging usher. Hindi yung na-assign ka sa baba. Ano ba naman itong si Sister Alma, dito ako yung na-assign. Init-init dito. Sila doon, pa-aircon, ako dito. Kaya pagpasok tuloy ng kapatiran, nakabusangot ka. Bakit? Kasi hindi mo naiintindihan yung ginagawa mo. Tinatrato mo ito na ginagawa mo sa tao. Hindi. Itrato mo ito na ginagawa mo sa Diyos. Makapagsisinungaling ka ba sa Diyos? Tanong, makapagsisinungaling ka ba sa Diyos? Kasi, alam mo na alam niya ang lahat. Amen? So, hindi mo siya magawa ng mali. So, kung ginagawa mo sa kapwa mo ay mali, at nasa ministry ka, di yun din ang ginagawa mo sa Diyos. Nakuha niyo ibig ko sabihin? Kaya balik na rin niyo. Pag may ginagawa ka sa Panginoon, sa simbahan, isipin mong ginagawa mo ito sa Diyos. Kaya kahit nakabusangot yung dumarating dyan at di ka binabati, ngitihan mo pa rin. Bakit? Hindi naman siya yung giningitian mo eh. Ang Panginoon naman eh. Yung kabutihan ng Panginoon naman eh. Yung kinakamayan mo, yung inaalalayan mo, yung inaasikaso mo. Isipin mo ang Diyos ang ginagawan mo. Yung musikero. O kayo, mga musikero. Di ba? Nagagalit pag sintonado yung singer. Sa Diyos niya ginawa yun eh. Paki mo. Joke lang. Ganon din kayo. Mga musikero. Hindi lang kayo nandito para tumugtog. Yung mga teachers natin, mga kapatid sa baba, hindi na sila nagpunta para stressin yung araw ng linggo nila. Kita mo naman kakulit ng mga batang yun, mga kapatid. Di ba? Hindi ba kayo naawa sa mga Sunday school teachers natin? Ako, awang-awa ako, mga kapatid. Pero hindi po natin sila utusan. Ulitin ko, liliwanagin ko, hindi natin sila utusan. Kapatid po natin sila. Nagboboluntaryo na para tayo makapakinig ng maayos dito. Sila yung nagsasakripisyo sa baba. Libre nyo naman ng Jollibee. Uy, ba't nandito ka? Dapat nasa baba ka. May substitute. May system na kayo, ha? O biroin nyo. Iilan sila pero may system. Di ba? Kapatid natin sa Panginoon yan. Ako lang, kung yung mga yun hindi puspos ng Espiritu Santo, pinagkukurot na yung mga anak natin. Uuwi yun, may mga bangas dito, may mga kurot. Kasi talagang, makulit naman talaga ang bata eh. Pero alam nyo sila, kinakasangkapan sila ng Panginoon. Napupuspos sila ng Espiritu Santo. Yung pagkapuspos, nakikita mo parang napuspos lang sila. No, they are empowered by God. Binigyan sila ng Diyos ng wisdom. Binigyan sila ng Diyos ng understanding na kahit na anong kakulit ng bata, hindi sila natitisod. At minsan may magulang pang mas makulit kaysa sa bata eh. Diba? Pero hindi sila natitisod, nasasaktan lang sila. Nagsusumbong sa akin, Pastor. Ano mo pwede kong sabihin? Sige, kasuhan mo. Ganon? Di ba hindi naman? So nasasabihin ko, Sister, ministry natin to sa Panginoon. Kung hindi ka naintindihan ng kapatid mo, isipin mo na lamang na sa Diyos mo ito ginagawa. May reward ka kay Lord, wala sa tao ang reward mo. Kasi may malalakas na naman. Alam niyo lang naman tayo eh. We need understanding. Kaya pag napupuspos tayo ng Espiritu ng Panginoon, akala nyo, simpleng pagkapuspos lang, speak in tongues. No, God is giving you understanding. Nauunawaan mo. Dati-rati, konting pagsubok, tisod ka. Ngayon, sunod-sunod yung pagsubok mo, pero nakatayo ka pa rin. Praise the Lord ka pa rin. Kasi binigyan ka ng Diyos ng Espiritu ng pagkaunawa. Naku, ibig ko sabihin, mga kapatid, may mga tao na hindi nakakatagal sa stress. Pero alam mo ngayon, baligtad na, yung stress na hindi nakakatagal sa kanya. Natitisod na yung stress sa kanya. So again, mga kapatid, whatever is our ministry, when it is done for God, it is a sacred service. God is infilling us with understanding.
Kaya alam niyo, masarap mapuspos ng Espiritu Santo. I expect mamaya, mga kapatid, sa altar calling, we will put all chairs, mga kapatid, on the side, and we will be filled with the Spirit of God. Alam niyo kung bakit? It's not because Pentecost Sunday. It is because ito yung bagay na hindi kayang ibigay ng eskwelahan. Hindi kayang ibigay ng pera. Hindi kayang ibigay ng katanyagan. Pag uwi mo, may dala kang unawa. Kahit anong makasalubong mong pagsubok, anong sitwasyon ng buhay, nauunawaan mo na. Kaya tumatagal ka. Yung mga nababackslide, sorry mga kapatid, pero I will tell you, kulang yun sa Espiritu Santo ng Diyos. Maaaring sa umpisa na puspos, katagalan, hindi na napupuspos ng Espiritu Santo, tumatalikod, bakit? Kulang sa unawa. Ba't ka tatalikod? Ba't ka tatalikod kung nauunawaan mo? Ulitin ko, bakit ka tatalikod kung nauunawaan mo? Kaya ka tumatalikod sa Diyos kasi hindi mo nauunawaan. Direkta yan. Kung sino man nag-iisip na lumayo, nag-iisip mag-backslide, gayon pa lamang, wag mo na ituloy kasi malalaman na wala kang unawa. Pero ang tao na pupuspos, I tell you, tao na pupuspos ng Espiritu Santo, kahit hirap na yan. Discourage. Sa Bisaya pa, guyuro na iyang kaugalingon. Hihilahin niya yung sarili niya papunta sa simbahan. Magsimba ka! Ang tigas ng ulo mo, magsimba ka! Hihilahin niya ang sarili niya. Papunta. Bakit? May naiintindihan siya. Bagamat mga kapatid, yung nangyayaring physical sa kanya ay hindi umaayon sa kanyang gusto. Pero kanyang isipan may nauunawaan tungkol sa kalooban ng Diyos sa buhay niya na kahit maghirap siya, mga kapatid, ang alam niya, ang Diyos ay kasama niya. Kaya alam niyo kung anong dakila kay Job? Hindi physical. Unawa. Patayin man ako ng Diyos, magtitiwala pa rin ako sa Kanya. Biruin mo, isang taong puno ng naknak yung buong katawan mula ulo hanggang paa. Biruin mong mamatay ang lahat ng anak mo at mawalan ka ng ari-arian, sasabihin mo yon. Yung maganda mong asawa pumangit sa paningin mo dahil sa kakareklamo. Biruin mo yun mga kapatid, nasabi niya pa rin, patayin man ako ng Diyos, magtitiwala pa rin ako sa Kanya. Kung hindi ba naman yan may espiritu ng unawa, hindi mo masasabi yun. Amen. Saan galing yun? Natutunan niya ba yun? May nagturo sa Kanya? Walang record sa Bible na may nagturo kay Job. Pero alam ko lang mga kapatid isang bagay, may nagmamalaki siya ng Panginoon. Kapag ikaw puspos ng Espiritu Santo, hindi ka ba ipagmamalaki ng Panginoon? Sinasamahan ka na nga niya eh. Hindi ka pa niya ba kayang ipagmalaki? Sinasamahan ka na nga ng Diyos eh. Sumasayo na nga ang Diyos eh. Amen. Kala natin simpleng speaking tongues, simpleng pagkapuspos. Behind your understanding, God is doing something na hindi mo alam. Kaya nakakatagal ka. Pwede taas ang kamay ng mga matatagal ng Kristiyano. Taas nga kamay. Oh, tagal niya na, di ba? Sabi mo sa katabi mo, tagal mo na. Anong tama na? Ang tagal mo na, tama na. Hindi ganun. Pinag-backslide mo naman eh. Wag. Oh, ito pa. Filled with wisdom. Filled with understanding. Ano sabi isa ba doon? Filled with knowledge. Wow. Ang knowledge is technical ability eh. Technical ability yun. Or learned skill. Kaya pagpunta ka sa eskwelahan, ang kinukuha mo doon, knowledge, hindi wisdom. Kasi ang wisdom is right application of knowledge. Nag-aaral ka, nag-seminar ka, lahat ginagawa mo, knowledge lahat yan. Learning, skills. Ina-absorb mo, technical abilities. Yan. Ina-absorb mo. Itong si Bezalel, binigyan ng Diyos ng knowledge. Imagine mga kapatid, yung sukat. Sino ba nakakaintindi ng sukat noong unang panahon? Yung kurba-kurba. Kung ikaw yun mga kapatid, naku, ay hirap naman Lord. Alam niyo yung description ng yung takip ng Ark of the Covenant? Anong takip na mayroong dalawang anghel na yung dalawang pakpak nila ay nakakover doon sa kung ikaw artist doon, sige nga, paano mo gagawin? Wala namang computer noong unang panahon.
Walang 3D noon. Paano i-design yun? Kung hindi ka man binigyan ng Diyos ng technical skills, kung hindi ka inanoint ng Panginoon, kung anong, wala naman pong sulat, instruction yun. Paano niya nagagawa yun? Napuspos ng Espiritu Santo eh. Kaya sabi ko sa inyo, ang taong puspos ng Espiritu Santo, hindi mahirap turuan. Kasi may knowledge yan eh. At ito pa mga kapatid, kung tayo binigyan ng Diyos ng knowledge, hindi ibig sabihin mga kapatid na pinalitan na ng anointing ang planning. Oy, mga kapatid. Uulitin ko to sa mga kabataan. Lalo sa mga may matatanda na rin dito mga kapatid. Hindi puro anointing. Ang anointing, alam nyo ba, kasama dyan ang planning. Hindi isinasantabi ng anointing ang planning. Kaya katulad niya mga kapatid, pinaplano, sinusukat, inaalam paano ipapako, paano ididikit, pinaplano. Binigay din ng Diyos yun, ng Espiritu ng Diyos yun. Kaya sa simbahan, makinig po kayo mga kabataan, mga musikero, mga awit at mga gustong umawit. Mag-practice kayo. Hindi, pastor inudyukan ako ng Lord na magkakanta ako sa linggo. Mag-practice. Hindi, basta magkanta lang daw ako. O, ito mikropono, kumanta ka sa bahay mo. Huwag dito sa simbahan. Sa simbahan, mag-practice kayo. Ano silbi ng mga speaker, ng mga mikropono? Kung mag-practice kayo. Hindi ibig sabihin na puspos kayo ng Espiritu Santo, hindi na kayo magpa-practice. Hindi pinapalitan ng anointing ang planning. Hindi. Pag anointed ka, lalo ka sumusunod sa rules. Mag-practice tayo. Ayusin natin to. Pagplanuhan natin. Hindi, inuudyok ako ng Panginoon. Hindi Panginoon umuudyok dyan. Sarili mo. Nagmamagaling ka. Amen. Yung mga magagaling, magsabi ng amen. O, di ba? Dalawa tayo, Brad. We need to practice. We need to plan. We need to be trained. Amen. Mag-training. Mag-vocalization. Walang bukal. Kakanta na lang. Tapos pagdating dito, para kayo nag-practice. Ito, papuntang sukat. Papunta namang sa puti yung isa. Papuntang langit naman yung isa. Masama yung isa, papunta impyerno. Apat na direksyon. Hindi maintindihan nagpa-practice sila. Hindi. Mag-practice. Sabado, mag-practice. Alam niyo mga kapatid, yung mga nganta dito, yung mga musikero at mga nganta dito, galing pa sa kanya-kanya mga trabaho. Busy yan sila. Tignan mo yung kanilang practice, hindi na maintindihan. May Sabado, may Biyernes, minsan nga may Linggo pa ng hapon. Kulang na lang magmadaling araw sila mga kapatid eh. Sa sobrang pinagsasama-sama lang nila yung available time nila. Kasi ang rule dito, ang policy, mag-practice. No practice, no playing of instrument, no singing. Magaling ako, hindi ko na kailangan eh. O, hindi ka namin kailangan. Hindi mo kailangan ng practice, magaling ka, hindi ka namin kailangan. Kahit gaano ka kagaling, kung ikaw ay puspos ng Espiritu Santo, matututo kang sumunod sa leader mo. Kahit gaano kagaling. Kaya mga nagmamagaling, tapos ayaw sumunod sa leader, hindi namin kailangan yun. Sa kaharian ng Panginoon, hindi uso ang kapagalingan doon. Papakumbabaan doon. Pasunuran doon. Ganun ang Espiritu ng Panginoon. Yun ang tinuturo ng Diyos sa atin. Everybody say amen! Kaya yung tawag ng Panginoon kay Bezalel, wisdom, understanding, knowledge, specific yung calling sa kanya. Kaya alam niyo mga kapatid, ang calling hindi lamang doon sa fivefold ministry. Sabi ng Panginoon, I have called by name Bezalel. Wala namang ibang Bezalel doon, kundi siya lang eh. Specific. Hindi aksidente yung pagkakatawag. In-appoint talaga siya. Kaya kung in-appoint ka as officer, in-appoint ka as minister, hindi ka dapat nagre-reklamo. In-appoint ka eh. Kapag ang Diyos tumawag, siya din ang magsasangkap. Hello? Hindi ako pastor marunong magano eh. Sasangkapan ka ng Diyos, maging masunurin ka lang. Amen. Because the calling was so specific. Katulad ba, tinawag ka ng Diyos as administrator. Administrator. Magplano ka. Mag-administrate ka. Tinawag ka ng Diyos na worker.
Ay, ano naman trabaho ko sa simbahan, pastor? Ako lang naman, tagalinis lang naman ako dito eh. Mga kapatid, anong gusto nyo? Walang linis-linis ang simbahan? May iba nga sa inyo mga kapatid, dito lang nagwawalis sa linggo, pakita ang tao eh. Sa bahay hindi nagwawalis eh. Di ba? May kilala akong ganyan. May kilala kayo? Mga kabataan, kilala nyo yon? Di ba? Naguhugas ang pinggan sa simbahan pag linggo. Pero sa bahay, tamad, sinisigawan ng magulang, maghugas ka! Batukan! Away sila ng nanay niya. Pero sa simbahan, ang sipag-sipag. Meron talagang taong tinawag for a certain task. Kung tinawag kang musikero, dito bugtog ka. Organizer, di mag-organize ka. Secretary, treasurer, di maging treasurer ka. Lahat tayo tinawag tayo by name. Kaya wag nyo natin isipin, mababa lang ministry niya kasi taga-buhos lang yan ng tubig doon sa taga-ipon ng tubig sa CR. O sige nga, subukan yung sumi-CR doon ng walang tubig. O, di ba? May ministry talaga doon. May taong tinawag doon. Inanoint din sila ng Panginoon. Totoo, pastor. Tagalinis lang kami, inanoint kami. Yes. Dahil ulitin ko, kung ikaw ay hindi inanoint, hindi ka tatagal dyan. Hindi ka na nga napapasalamatan, hindi ka na nga napapalakpakan, hindi ka nga nababati, tinitisod ka pa. Sabi nung may nagsumbong sa akin doon, sa conference, may mga volunteers doon, mga kapatid. Alam niyo yung mga volunteers doon sa conference? Negosyante, mayayaman, edukado, may pinag-aralan, may pera. May sinabi sa buhay. Ang trabaho nila Usher sila. Nag-a-usher sila dyan. Ina-assist nila yung mga kapatiran. May isang nagre-reklamo doon. I don't know, siguro isang membro din. Sabi ganun, bakit hindi nyo gawin ng maayos yung trabaho ninyo? Binabayaran kayo dito Ay, sorry po, sir. Hindi po kami bayad dito. Gumastos din po kami. Ay, hindi. Bayad kayo. Di ako naniniwala. Subang sama ng loob niya. Lumabas siya. Sabi ni isang kapatid, lumabas daw. Paglabas doon niya na inihinga yung sama ng loob niya. Pero hindi niya alam yung mga taong yon. Sabi sa akin ng isang organizer, yung isang committee head doon, pastor, yung mga yan, mga negosyante yan. Nagpakababa yan dito. May inuutusan, may mga katulong yan sa opisina, sa bahay nila. Pero dito, inuutos-utusan natin. Hindi nila alam, pastor, mas may mga kaya pa yan sa kanila. Pero naglilingkod kasi naunawaan nila na ang ministry nila ay maglingkod sa Panginoon. Tayo sa simbahan, mga kapatid, huwag tayong masyadong entitled. Kaya nagturo ako dati, di ba, yung entitlement? Delikado yan, dangerous yan. Ibang kumo, membro ako paglingkuran niyo ako. Mga kapatid, hindi lang naman kayo membro Marami rin. Huwag kayong entitled. Ganyan si Satanas. Kaya siya inalis doon sa langit, mga kapatid, kasi entitled siya. Akala niya siya na yung magaling. Inalis siya ng Diyos. Mga kapatid, hindi naman sa Diyos ay galit sa magaling. Ayaw lang ng Diyos sa entitled. Kasi yabang yun Huwag tayong magmamayabang. Diba? Be humble nga, sabi ni Apostol Pablo, magpakumbaba tayo. Sabi ni Apostol Pedro, magpakumbaba tayo, mga kapatid, and He will lift us up. Iaangat tayo ng Panginoon, lalong ikaw nagpapakumbaba, iaangat ka ng Panginoon. Dati-rati, kung ikaw, mga kapatid, ay, tawag doon? Floor manager. Ay, floor manager. Taga-punas ng floor. Iaangat ka ng Panginoon. Ano na? Chairman ka na. Ikaw na yung taga-ayos ng upuan. O, di ba? At least umanghat, di ba? O, ano pa sunod? Chairman, ano sunod? Caretaker na. O, di ba? Mas lumataas ng konti. Pero, paglilingkod pa rin sa Panginoon yon. Kaya ano man ang ministry nyo, kayo mga nagsisimbahan na hindi kayo nakikita ang ginagawa ninyo, paglilinis ng mga bagay-bagay dito, pagpupunas ng upuan, huwag nyo ikasama ng loob. Nakikita lahat ng Panginoon yan. At ang Panginoon ang mayroong reward sa inyo. He knows. And He knows who arranged the chairs. Alam niya kung sino nag-ayos ng mga upuan. Alam niya kung sino ang naglinis ng banyo. Alam niya, mga kapatid, kung sino yung nag-ayos ng sound system natin. Alam niya rin kung sino nagluluto ng pagkain.
Ay, pag may potluck tayo mga kapatid, huwag kayong maghanap ng sobrang sarap naman. Potluck nga eh. Kung dala-dala mo, tapos paghain, ay ano ba yan? Ano yung luto mo sis? Parang hindi naman makain yan. Naku, ako yung magdunin ko sa mukha niya. Ikaw na nga itong sinesiran. Ang dahil pa sinasabi. Huwag ganun mga kapatid. Alam ng Diyos yan. Kung ano yung meron ka. Hindi yung kinakailangan mangutang ka para may dadaling ka. No. Kung wala, di wala. Kung dilis, di dilis. Kaya nga patlak eh. Kung ano lang yung meron ka, huwag ka lang mangutang pa. Sa Bombay, sa mga lending apps. Tinan mo ngayon, ikaw yung kinukulit mga kapatid. Kung sino-sino yung matawag sa'yo, tinatakot ka na, ipapabarangay ka, kakasuhan ka, may NBI na, baka may ICC na rin mga kapatid. Dahil lang nangutang ka, may ICC na, aaresto sa'yo. Di ba? Pero iba ng panahon ngayon. Pati ICC, mga kapatid. So, the work might not be so recognized by many, but it's clear that God knows everything. Alam ng Diyos ang lahat, mga kapatid. Nung tinawag ka ng Diyos by your name, nung napuspos ka, mga kapatid, mayroong specific task. Huwag kang mag-alala kung hindi nare-recognize ng tao. Pero ang Diyos hindi nakalilimutan ang lahat ng ginagawa mo sapagkat sa Diyos ang lahat ay hayag. Come on, let's clap our hands to Him. Come on, hallelujah. Let's praise Him. Kaya alam niyo mga kapatid, si Bezalel, bagamat marunong na siya, may understanding siya, may wisdom, may knowledge, mga kapatid, alam mo ginawa ng Panginoon para sa ay merong check and balance, binigyan siya ng isang kasama niya, Aholiab. Binigyan siya ng kasama, pinartner sa kanya. Bakit? Kasi kinakailangan na yung ating runong merong control. Yung ating galing, may nagko-control. Kaya he needs to learn from other also. Walang spirit of independence dapat sa simbahan. Amen po ba? Amen. Walang spirit of independence. Mas marunong ako. Huwag na nga kayo sumali. Ako na lang. Lalong gumugulo eh. No, spirit of independence yan. Dapat yung alam mo, tinuturo mo sa iba. Amen. Kung marunong kang umawit, dapat nagtuturo ka ng iba. Kung paano gumaling sa pag-awit. Kung marunong kang tumugtog, dapat nagtuturo ka kung paano tumugtog ng tama. Huwag niyo ipagdamot mga spirit of independence yan eh. Alam niyo yun, yung ikaw lang yung, tulad yan, si Paulo, siya lang mag-isa doon sa tech. May tinuturuan siya mga kapatid. Yun ang maganda. Tinuturo niya sa iba yung alam niya. Everybody say amen. Sa loob ng simbahan, ganoon. Sa loob ng gawain ng Panginoon, ganoon. Kasi maraming mga taong anointed pero very isolated. Anointed pero isolated. Capable pero hindi marunong mag-submit. Ang gusto ng Panginoon sa gawain niya, teamwork. Kaya pinupuspos niya ang bawat isa sa atin. May espiritu ng pangunawa o kaunawaan doon na huwag tayo mga kapatid ma-insecure sa iba. Amen po ba? Kung magaling sa iyo yung katabi mo, hayaan mo, magaling talaga siya eh. Amen. Sabi mo sa katabi mo, ang galing mo. Ang galing-galing mo. Huwag mo insultuhin. Sabi, ang galing mo lang. Hindi yung, ang galing-galing mo. Ang galing mo. Huwag ka may insecure kung magaling sa'yo. Amen? Hello? Kahit mas magaling yan sa'yo, mga kapatid, parehas kayong pinuspos ng Diyos, may specific task para sa inyo, mga kapatid. Hindi tayo dapat kinakailangan magkumparahan. Don't be insecure. Amen? Alam niyo, mga kapatid, last point is this. Si Bezalel, binigyan siya ng Diyos, ng Espiritu ng Diyos. Yung kanyang excellence, alam mo yung kanyang ginagawang maganda, worship niya na sa Panginoon yun. Hindi nakikita yun ng iba. Ang worship ay hindi lang yung palakpak, pag-awit, pagsigaw. Hindi lang yun ang worship. Pag ginagawa mo ang isang bagay para sa Panginoon, worship yun. Amen. Amen. O mga musikero, o ito. Yan. Punas-punasan nyo naman ito. Yan. O, tinan mo, alikabok, obrad, o. Ginagamit mo yan, o. Hindi lang paglinggo ang worship. Pag pinupunasan mo yan, tinan mo, ang dumi. Worship din yan. Hindi lang pag Sunday ang worship. Subukan nyo, Sabado. Subukan nyo, punasan nyo itong lahat. Mas nauna na kayo sa kongregasyon nag-worship. Kasi ang worship is yung excellence mo eh. Kung nagtagapagturo ka, mag-aral ka ng maigi, magpuyat ka. Mag-aral ka. Sige, hindi magpuyat ka lang ha. Basta magpuyat ka sa pag-aaral.
Liliwanagin ko. Kasi may marami nagpupuyat dyan, mga kapatid, hindi ko alam kung anong pinagpupuyatan. Magpuyat ka sa pag-aaral. Worship yun. Pag nagturo ka, hindi lang sa naunawaan, kundi ikaw mismo, bago ka pa nagturo, nag-worship ka na sa Panginoon. Dahil yung kagalingan binigay ng Diyos sa'yo, ginagamit mo para magbigay ng worship sa Kanya. Kaya lahat ng may ministry, dapat bago niya ibigay ang ministry niyo sa iba, nag-worship na kayo. Amen po ba? Anything that you possess, when you surrender it to God, kahit gaano kagagaling, kung hindi mo sinurrender sa Diyos yan, hindi yan worship. Pero alam niyo mga kapatid, tandaan po natin na ang talent, kung walang pag-surrender, pride po yan. Pag ang talento ninyo ay hindi niyo sinamahan ng pagpapasakop, pride po yan. Kung ang alam mo ay hindi mo sinamahan ng pagpapababa, self-promotion daw yan. Kung ang kagalingan mo ay hindi kasama ang kabanalan dyan, performance lang yan. Kapag ang talento, mga kapatid, ay walang surrender, nagiging yabang lang yan. Pero kapag ang talento ay inalay mo sa Diyos, nagiging worship yan. Alam niyo mga kapatid, maraming in the first few years of my ministry, maraming natitisod sa akin. Ako ang pastor, pero maraming natitisod sa akin. Bakit? Kasi sa mga nakakakilala sa akin, sabi nila, Pastor, masyado kang perfectionist. Alam niyo ba na ang logo na ito ay hindi ganyan? Alam niyo ba ang logo yan ay nakababa yan dito? O nakadikit dito? Perfectionist po ako. Totoo po yan. Alam niyo ba ang flits nito, napapansin ko? Ang flits nito ay napapansin kong hindi pantay dito. Perfectionist po ako. Kaya in the first few years of my ministry, marami natitisod sa akin. Kahit yung dati gumagawa ako ng sobre ng tights natin, ako gumagawa nun eh. Yung tiklop nun, pantay, maayos yun. Pati pag-aalan, maganda yan. I'm so perfectionist. Pero nung tumagal, kaya itong gawa mo, Sister Net, hindi papasa sa akin ito. Tisod ako nung papasok ko eh. Pero hindi ko sinabi sa'yo. Alam niyo kung bakit? Kasi I want whatever is in my influence and in my power, I want to make it excellent. Because I do it for the Lord. Kaya pag may nakikita ako, kahit minsan yung sa conference, nakikita ko din yung pulpito ay nandito, sabi ko, ilipat nyo yung pulpito. Ituwid nyo. Masyadong, alam ko hindi maganda yon sa iba. Pero sa akin, yun yung excellence ko. Yun yung gusto kong mangyari. Kasi sa Diyos ko binibigay yun, hindi sa sarili ko yun. Kaya I always make sure na yung ginagawa ko, it should be, pero alam mo, binawasan ko na yun. Bawas na yun. Hanggang ngayon, Brother John, tuwing pupunta ako sa pulpito, naalala kita. Bakit mo hindi niliha itong pulpito bago mo ito binarnisan? Totoo yun. Hindi ko nakakalimutan yan. Hindi ako nagbibiro, mga kapatid. Ganun ako. Kasi what I want is everything that in accordance to my influence, gusto ko maayos. Kasi sa Diyos, yun yung aking worship sa Lord. Amen. Tulad niyan, iba kulay nito dito. Lahat yan napapansin ko, mga kapatid. Pero binawasan ko na nga, sabi ko, binawasan ko na. Kasi nakakatisod naman talaga. Nakakatisod. Binawasan ko na. Dati sa meeting, di ba? Lahat, pag nag-meeting tayo, meeting, darabi, puro papel lahat yun. Lahat yun meron. At dapat, nasa Robert's Rules. Ano bang alam na sa Robert's Rules sa mga kapatiran? May sasalita, teka lang, out of order ka, hindi ka pa pwede. Mamaya na ito, ikaw naman. Masyadong sa report. Buti nga ngayon, Sister Grace, ganyan lang ang report mo. Dati, ang report ng treasurer, hindi ganyan. Umiiyak. Na-tissue din sa akin yung treasurer dati. Talagang, grabe naman, para naman kang corporation na. Kumpanya na ba kayo, pastor? Hindi, ganun talaga ako. Hindi ko sinasabi ito dahil I brag myself. Sinasabi ko kasi, yun yung espiritu na binigay ng Panginoon kay Bezalel. Yung kanyang excellence. Pag sinurrender mo sa Diyos, worship yon. Kaya kung anong talent meron ka, kung anong talent na meron ka,
isurrender mo sa Diyos yan. Magiging worship yan sa Panginoon. Amen. Pero siyempre, kaya ako binawasan kasi alam ko, yung iba, hindi na natutuwa. O di, susurrender ko sa Panginoon, Lord, bahala ka na, basta alam mo, hindi pasado sa akin yan. Pero ayoko makatisod, Lord, kaya hindi ko na lang sila sasabihan. Pero hindi pa rin po pwedeng hindi sabihan. Kasi uulitin. Di ba? Naku, niyo ibig ko sabihin. Kaya kapag pinasasabihan kayo ng pastor, okay, matitisod. Pigil na yun, pigil na. Ang totoo nung pigil na siya noon, pigil na siya. Kasi dati talagang natitisod. Pero ganun pa man mga kapatid. Sa Diyos ang kapurihan. Amen po ba? Ginagawa natin ito lahat para sa Panginoon. Pwede ko bang marinig ang palakpak na para sa Panginoon, mga kapatid? Tayo-tayong lahat, mga kapatid. May sasabihin ako sa inyo. Today is the day of Pentecost. I don't know kung anong nasa isip ng marami sa inyo. Pero gusto kong bigyan ng diin, mga kapatid. Whether you are called by God in the ministry sa loob ng simbahan, or you are called by God for a certain task. Kung ikaw ay tinawag ng Diyos na maging teacher doon sa public school, listen to me. You need to be an excellent teacher in the public school. Kung ikaw ay tinawag ng Panginoong musikero sa simbahan, be an excellent musician inside the church. So whatever ministry or whatever job that God calls you, be faithful. Kung tinawag ka na niya, sales lady lang naman ako, pastor eh. Pastor clerk lang naman ako eh. Tingnan niyo si Bezalel. Ano bang tinatrabaho ni Bezalel? Hindi naman siya nagtatrabaho sa pulpito Pero lahat, nung tinawag siya ng Panginoon, may specific task na binigay sa kanya. Kung tinawag ka ng Diyos na manager ng isang kumpanya, mga kapatid, hindi lahat manager. Isipin mo, nilagay ka ng Diyos dyan, napuspos ka ng Espiritu Santo, pinuspos ka, nilagay ka ng Panginoon dyan. Be faithful. Huwag kang magreklamo sa trabaho mo. Huwag mo isipin na mas maganda yung trabaho ni brother kaysa sa akin. Nakakaingit naman siya. No. Nilagay ka ng Diyos dyan. Ba't ka pa nagda-doubt? Puspos ka ng Espiritu Santo. Nag-speak in tongues ka. Pero may isang bagay na hindi mo naiintindihan. Nung pagkatapos mo puspos, hindi lang wisdom binigay sa'yo, pati understanding. Kaya for sure, naiintindihan mo yung nangyayari sa buhay mo. Kung tinawag ka ng Diyos na driver ng taxi, driver ka ng jeep, tinawag ka ng Diyos na barker, kung barker ka, well, tinawag ka ng Diyos na barker eh. Tinawag ka ng Diyos na cook, tinawag ka ng Diyos na may sari-sari store ka. Mga kapatid, lahat yan, pahintulot ng Panginoon. And I want you to embrace that wholeheartedly. Because in every time we are filled with the presence of God, it is packed, it is packaged with wisdom, understanding, and knowledge. Today, before we go home, I expect everyone that you will receive the Holy Spirit today to empower you. Whatever doubts you have in your mind today, I ask the Lord in my prayer that God will remove that doubts in your mind today. And I ask the Lord in my prayer that you will understand the scope and the gravity, the sacredness of your calling. I want you to talk to God today. Lord, fill me once again. Make me understand, Lord, my ministry. Make me understand my position. May I be like Moses, Lord. May I be like Hur, or Aaron, or Bezalel, or anyone in the Bible. God, I pray,
fill me once again with your Spirit. I want to understand things in my life. I want to excel in whatever calling that you want me to be. God, I pray, bless me today. Can you please raise your hands?